thousand hallelujah, a thousand more. Sigas po ang pagpuli. Tayo pong lahat ay manalangin. Diyos ang namin makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa mga biyayang maglakas na nagawa nila sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo ang muna sa umaga ito upang mapagpulihan ka namin, Panginoon, sa mga kabutihan binigay niyo sa amin sa buong sa mundo. Purihin ka, Ama, naway matuon namin ang aming presensya sa paglilingkod sa iyo sa araw nito. Pinupuri kita at pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Hallelujah! Ating po patuloy na awitan at pasalamatan at dakilain ng Panginoon sa umagang ito. Inayahan ko po na lahat na magkabayan at magbigayan po ng ngiti sa kanilang mga labi. Hallelujah! Awitin po natin ang mahal na mahal kitang Panginoon. Woo! Jesus! Hallelujah! Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman ikita'y magbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon.
Panginoon. Sa oras nito, hallelujah. Sabihin po natin ang kanyang presensya. Sa oras nito, hallelujah. You are forever in my life. You see me through the season. Alam ko pala yung gitara na yun. Cover Sa school kasi me nagagitara with ako. your Tapos yan yung ginatugtog ko doon. Oo nga. Magkababae ka. Try ko makapit. Cover me with your hands and lead me in your righteousness and
Jesus. Hallelujah. Patuloy po natin awitan ang ating Panginoon. Jesus. Habang hindi karapat-dapat, pagkakulang pa, at wagas mo pasinta.
Amen. Ang sarap talaga magpulot na Panginoon sa umagang ito. Dahil sinabi nga po dun sa ating inawit kanina, yung suktulang biyaya na pinigay sa atin ng Diyos. Diba? Napakalaga ng pulot na pinagkalablan na po tayo kanina umaga sa bawang buhay na binigay ng Diyos sa atin sa umaga ito. Napakadakilang biyaya na yun sa atin sa umaga ito. Amen? Amen. Ngayon po, nagdami po tayo sa testimony na yung mga kabutihan ng Diyos na pinagkala niya sa atin, ito man ay pagsubok o biyaya, huwag mo tayong mahiya na ibahagi sa harapan niya ito sapagkat natutuwa ang Panginoon kapag ang mga anak niya ay patuloy nagpapasalamat sa Kanya. Sa kabilangan po ng mga pagsubok na dumadating sa buhay natin, pero alam natin na nandiyan yung sinasabi ng sukdulang biyaya ng Panginoon sa umaga ito. Kaya bukas po ang harapan sa mga gusto magpapatotoo at gusto magpasalamat sa Panginoon. Sabi nga, huwag daw natin ikahiya magpasalamat sa Panginoon sa umaga ito. Sa mapagparang umaga sa ating lahat. Nagpapasalamat ako kay Lord sa pag-iingat niya sa biyahe kahapon na bawat niya sa amin na ligtas na nakabalik na sa Santa Fe. At ganoon din sa amin kasama si Ate Nick at si Brad Marlo. Talagang masipag silang masakyan namin. Purihin ng Panginoon dahil maraming natutunan sa aming pag-fellowship kahapon. Maraming salamat Panginoon sa buhay at kalakasan ng bawat isa. Ganon din sa biyaya niya na patuloy na pinagkakaloob sa bawat pamilya sa lugar na ito. Sa kagalingan at kalakasan na patuloy na pinagkakaloob sa pamilya ko. Purihin ang Panginoon sa pag-iingat niya sa buong asang linggo. Bagaman hindi pa tapos ang anihan, salamat sa Panginoon at kahit papaano may katirang anihin kami. Sa Diyos ang papuri sa umaga ito. Kami ay
May dito po. Kung wala na po ay ako din po ay napasalamat sa Panginoon sa buong taon ay pinigay niya sa akin at sa aking asawa. Kahit po dumanan po tayo ng pagsubok, pero sabi nga ng Diyos, lumapit lang tayo sa Kanya at huwag tayo magsawang manalangin, manampalataya sa Panginoon. Alam ko na darating ang panahon ay talagang magiging matatag. Minsan talaga po dumadating sa buhay ko na akala ko yung nangihina na ako. Pero sabi, lagi na lang po ako nagpipray sa Panginoon. Alam ko pa yun na hindi lahat ng buhay natin ay masaya. Dumadating din po sa buhay natin na nakakaranas tayo ng pagsubok, ng karamdaman. Pero alam ko pagdating ng panahon, minsan sinasabi ko parang hindi na ako yung dati. Pero sabi, minsan piling mo, sabi nga po, mag-isa ka ng palataya. Talagang sinusubukan mo ang isang palataya natin. Kasi minsan kinakompare ko sa mga unbeliever. Bakit ang isang ng buhay niyo? Dati naman, parang piling ko pa napupula sa Panginoon. Yung pil ko po, pero dumating yung ako sa point na nagkaroon ako ng karamdaman. Pero sabi ko, lagi ako nagpipray. Dahil alam ko nagagawin ko sa buhay ko. At alam ko po na babalik at babalik pa rin yung gusto kasi yung pula sa Panginoon talagang nararamdaman ko yung presensya niya. Yun ang hinahanapan ko. Pero yung umaga at gabi, bago matulog, talagang nag-ano sa Panginoon na gusto ko nang ibalik kung anong mayroon ako. Kaya minsan ayaw ko magpalat ako kasi nga gusto ko yung bukalin sa puso ko. Kasi yung mga bakit dati sabi ko pa napupula ako yung pag-iisip ko pa rin sa mga gayon, ramdam mo yung presensya ng Panginoon. Pero alam ko po na darating ang panahon ay makaka-recover din ako kasi alam ko kung saan man ako ay kasama ko ang Panginoon. Kaya sabi nga, sa hirap at ginawa, sabi nga po kanina sa kanta, yung sakto ng biyaya na pinagkaroon ng Diyos sa atin ay huwag na tayo magsawa. Kaya sabi nga po na nakaramdaman po tayo ng karamdaman, pero nandun yung parang sinasayas po tayo. Kaya mga kapatid, bago tayo, kahit nakaranas po tayo ng pagsubok, ng karamdaman, ay alam na natin na dati ng panahon, may gagawin ng Diyos sa buhay natin. Kaya huwag lang mo tayo na magwakit karamdaman lang din ako magsisimba. Pero alam ko na darating na talagang panahon at the right time, babalik na rin kung ano meron ako. Kasi ayoko po talaga na magparatok sa harapan na hindi pa ako okay. Pero ang Diyos ng bahay sa buhay namin. Sa pamilya ko, sa nanay ko na sa Batangas na yun, alam ko pa yun. Lagi din siya nagsasabi na gusto na rin umuwi. Kaso ngayon ko ay nagpalong check-up pa din. Kasi iba daw po yung parang lalo siya nangihina doon. Kaya gusto niya na rin po umuwi dito. Kaso hindi pa siya pinapayagan ng doktor kasi yung mata niya lagi pang tinitingnan ng doktor. Kaya sa Diyos talaga ang pagpapagod at pasalamat sa umaga nito. Kaya po ibada ko sa Amen. So, ang Diyos po ay mabuti sa lahat ng oras. Kami din po ay may pinagdadaanan ng buhay ngayon. Kaayos lang po ng sasakyan namin ngayon, sira na naman. So, purihin ang Diyos. So, pag nagmukmuk kami, walang mangyayari, no? Malungkot-lungkot, walang mangyayari, kaya tumawang na lang. So, ang Diyos ay sagad sa kanyang biyaya. Kaya alam po natuturuan niya kami na paano settle ang aming problema ng dumarating. So, sa umagang ito, salamat din sa bago nating bisita. Okay, pakilala nila kanilang mga sarili. Good morning po. Ako po
si Annabelle. Mabaros na lang po kami sa may 1 And nagpapasalamat din po kay Lord na masaya din ako na napunta kami dito kasi every Sunday kasi po ay doon po kami sa labangan. Kasi doon po yung anak ko kasi ay dancer po sila. So, sabi nga ng ate ko, meron nga daw dito sa malapit. So, sabi ko, tara na nga, magsimba na tayo. Pero dati nung sinahan ng ate ko, dito din na kami magsimba. Parang, kasi kami, sanay na kasi kami doon eh. Marami na kami makakilala, di ba? Pero sabi ko gano'n, yung lagi hindi pinipilit ang ate ko na doon na lang kasi mas malapit. Kasi kung compare mo, iisipin mo nga naman talaga, napakalayo. At saka isang tri-state kami punong-puno. So, ang hirap talaga na kung iisipin mo na yung kung may mangyari. Kaya, nag-decide na rin kami ng mama ko para na magsimba na talaga tayo dito. So, yun ang pasalamat ko sa Panginoon. Saka sa araw-araw na sobra na alam mo, kahit mahirap na tayo sa buhay, ay nako, ito pa rin tayo. Talagang God is good talaga. Amen. Okay, siya po ang kanyang magandang nanay. Ang lahi po ni, kung kilala niyo si Grace Dinglasan, Ben Dinglasan, yung marriage blitz. Yan. Siya po ang kanyang magandang nanay at ang kanyang kapatid. So yung lalaking kumatin sa atin last time na ilala ko, kapatid din niya, nanay din niya. So, sila po isa rin sa isang malaking simbahan sa Labangan, pero napunta sila sa isang maliit na simbahan. So, okay, wala po pinag-iba, Diyos ang sinasamba doon, Diyos din ang sinasamba rito. Kaya kung hindi po kayo makarating doon, kayo po ay welcome dito sa Bethany, Santa Fe. Okay, purihin po ang Diyos. Ay, meron pang pahabol si Elena. Okay. Gusto ko rin mag-share sa experience namin. Pangalawang attend ko na po ito ng pangalawang attend pa lang. Tagal-tagal ko na, matanda na, puti na ang buhok. Pero pangalawang attend ko pa lang ng Women's Fellowship. Nakatin po ako ng Women's Fellowship sa Magsaysay po. Pero hindi po ako makapasok dahil ang dami ko pong anak. Biyaya ng Diyos. Doon lang kami sa labas pero meron naman pong may nagturo sa amin sa labas. Kaya salamat ako sa Panginoon dahil sabi ko, Lord, hindi ako makapasok. Paano ba yun? Pero gumawa pa rin ang Panginoon upang makapakinig ako ng mensahe ng Panginoon. 1 Thessalonica 5 hanggang verse 12. Basahin ko lang po sa inyo para yung mga ibang hindi nakapag-attend ng Women's Fellowship. Pero napakaganda po dito. Mga kapatid, pinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala sa pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pag-ugulan ninyo ng lubos ang paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. Mga kapatid, pinapakiusap din namin sa inyo, pagsabihan ninyo ang mga tamad